Salamat po sa pag-ibig mo na hindi nagmamalim, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagtanggap sa amin kahit hindi kami karapat-dapat, kahit may mga nagagawa kami ng mga pagkakamali, patuloy mo pa rin kami iniibig at tinatanggap, Panginoon. Hallelujah. Di po patuloy tayong sumamba sa Panginoon, sa Panginoon. Malayo,
Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng ating Diyos ngayong araw na ito ng pagsamba linggo. Tayo ay ihanda natin ating puso at magpupuri tayo sa Panginoon. Pakikinggan natin ang kanyang salita, ang kanyang mensahe, at sa kanya tayo ay patuloy na magpasalamat. Hallelujah. At ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo chapter 5, verse 11 to 12. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Praise God. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Kami ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, at dumadalangin na pagpalain mo ang aming mga isip at ang aming mga puso na maintindihan namin ang iyong salita. Ito ay may pamuhay namin. Mangusap ka sa amin personally, O God, dahil ikaw nakakaalam ng aming mga pangailangan. At tinaanyahan ka rin namin sa lugar na ito, banal na Espiritu, magministeryo ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy tayo sa topic natin na paano i-manage ang mga crisis na dumarating sa ating mga buhay. At alam naman natin na ito ay hindi naiiwasan. Lahat tayo dadanas ng mga crisis sa buhay, at nagkakatalo na lang yan kung paano ka nagmamanage ng mga crisis na dumarating sa buhay natin. At alam natin, walang iba tayo kundi pagkukunan ng kakayanang ito'y harapin kundi mula sa Panginoong Hesus. Ngayon, sa oras na ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay yung crisis na dumarating sa bawat Kristiyano pag siya ay nanampalataya sa Panginoon, ang tungkol sa pag-uusig. Ang pag-uusig ay normal na nangyayari sa isang Kristiyano kapag siya ay tunay na nanampalataya sa Panginoon. Darating yung crisis sa buhay niya na dadanas siya ng mga persecution sa buhay. So, ito ang ating pag-uusapan ngayon. Kung paano i-manage ang crisis na bunga o resulta ng pag-uusig sa ating pananampalataya. Hallelujah. Ngayon, sa panahon natin ngayon ay isa sa mga matinding ginagamit ng mga tao ngayon ay yung social media. Especially yung Facebook, Twitter, Instagram, at kung ano-ano pa. No? At ito ngayon yung pinakalugar ng mga tao, especially ngayong pandemic, na wala silang halos sa panahon o wala silang pagkakataon na magsama-sama face-to-face. Kaya ang nangyayari sa social media na lang nagkakaroon ng communication. Kaya yung social media ay ito yung lugar kung saan ang mga tao ngayon ay nagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Dito nila in-express yung mga gusto nilang sabihin. Dito rin nagbabalita na, maging ang mga news ay nandun na rin. Tapos maging sa mga videos, pelikula, at mga video clips, yung usong-uso ngayon, TikTok, dyan, nanonood na rin ang tao sa social media na rin natin makikita. At hindi lang yan, lalo pang nauso yung pagbebenta ng kung ano-ano sa social media. Ngayon, ang usong-uso ngayon ay yung mga hobby tungkol sa halaman. Ayan. At kung ano-ano pa, na sa panahon natin ngayon, yung social media ang pinaka means, yung medium ng communication mga tao, halos nandyan na. At dahil dyan, hindi rin may iwasan na may mga tao na nakakaranas din ng panlalait at pang-insulto. Dyan din nagkakaroon ng bullying. Kaya ang tawag nila dyan ay cyberbullying. At yung ganong karanasan na ikaw ay maka-experience ng ganong crisis, napakahirap niyan. Lalo na kung di ka marunong mag-manage. Kaya mapapansin niyo may mga tao sa social media ang nakaranas ng hindi maganda
dahil hindi sila marunong manage ng crisis hanggang sa later on ay yung iba na depress at yung iba umantong sa pagkakaso ng kung ano ng mga bagay. So kaya mahirap makaranas ng ganito, lalo na kung yung mga paratang sa iyo o yung mga panlalait sa iyo ay hindi totoo. Okay? Ngayon, bakit ko binanggit yun? Puntahan natin yung tungkol naman sa pananampalataya natin. Kapag tayo ay tulad ng social media, kapag ikaw ay pumasok dyan, gumawa ka ng account at marami kang mga pinost, nilike, kinoment, at alam mo na hindi maiiwasan na may mga taong aasaring ka, ilalaitin ka. Ngayon, katulad din yan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pag nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ang isa sa mga crisis na binanggit ni Jesus ay yung makakaranas din tayo. Sabi niya dito sa chapter 5, verse 11 and 12. Sinabi niya sa Mateo na makakaranas din tayo sa ating faith. Liliwanagin ko lang. Because of our faith. No? Lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay makakaranas din ng panlalait, no? Because of their faith. At minsan naman ay pararatangan ng kasamaan, sabi ng Panginoong Hesus, because of their faith. At minsan maging yung pagbibintang ng kasinungalingan ay mararanasan din because of their faith. Hindi dahil sa pangit yung kanilang pinost na picture, katulad social media. Ang isang mananampalataya, sabi ng Panginoong Hesus, ay makakaranas ng mga ganitong bagay. So, kaya kapag namuhay tayo para kay Kristo, atin po itong intindihing maigi, mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag namuhay tayo sa Panginoong Kristo ng tunay sa ating pananampalataya, hindi natin may iwasan na tayo ay usigin, laitin dahil sa ating pananampalataya para kay Kristo. No? Mararanasan natin yan. At itong crisis na ito ay nangyari din sa Panginoong Hesus. Ano? Nangyari din sa mga propeta sa nung panahon niya. Lahat ng mga sinundan nating mananampalataya, naranasan din nilang usigin sila. At yun na nga, kapag hindi mo na-manage ito pagdating sa iyong buhay, makaka-experience ka ng pagtalikod din sa iyong faith. Yan ay isa sa mga results. Na kapag hindi ka marunong mag-manage ng crisis tulad nitong persecution sa faith mo, nandyan na ang pinaka-worst nga ay pagtalikod sa pananampalataya. So kaya pag-uusapan natin ngayon kung paano mo ito ma-overcome, mama-manage. Hallelujah. At nang sa gayon ay lalo pang tumibay ang iyong pananampalataya. Hallelujah. Now, uulitin ko na itong crisis ito ay bunga ng ating faith sa Panginoon. So ito'y pag-uusapan natin. Ngayon, to manage this crisis ng persecution sa buhay natin, mananampalataya, wala tayong ibang pagkukunan ng strategy kung paano ito harapin, kundi mula mismo sa master ng crisis management. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. No? Marami tayong matututunan sa Panginoong Hesus. Kung ang bawat isa sa atin ay pag-aaralan lang maigi ito. Yung hinarap ni Hesus na crisis sa buhay niya nung nandito siya sa lupa, iba-iba yon. Ngayon, marami tayong matututunan doon at gagayahin natin yon principles niya upang maharap natin, mamanage natin ang tama ito. No? Ngayon, ang kailangan lamang natin gawin sa atin pong lahat na nanonood ngayon, o saan man tayo naroon ngayon, sa ating mga tintahanan, ang maganda natin gawin ay because alam natin na si Jesus yung master ng crisis management. Hindi ito nilihim ng Panginoon. Makikita natin ito dahil lahat ng ito ay nakasulat sa Bible. No? Lahat ng pangyayari, kung paano niya hinandle ito, nakasulat na sa Bible. So, ang kailangan na lamang natin gawin ay take time to read, mga kapatid ko sa Panginoon. Basahin ang Biblia every day. At doon ay, pagkatapos natin ito'y basahin, is study. Pag-aralan yung mga ginawa ng Panginoong Hesus. Ito ay hindi mo kailangan ng ito libre. No need to hire ng life coach sa buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin ay basahin ang buhay ni Hesus sa Bible.
At doon makukuha natin kung paano i-manage yung mga crisis na ito. Okay? O kaya, hindi magiging sabihin natin mahirap, pero may enjoy mo yung Christian life mo rito, even in the midst of persecution. Maraming mga mananampalataya ang tumalikod dahil yung pagdating na ng crisis na katulad dito, hindi nila inaasahan, hindi nila na-manage, doon sila bumigay. No? Okay? So, ganito ang ating gagawin in Jesus experience. Okay, una, para mapagtagumpayan natin itong crisis na bunga ng persecution sa buhay natin. Number one, dapat ay advance tayo mag-isip. Advance mag-isip. Tama yan, kapatid. Narinig mo. Ano? Sinabi na ni Jesus dito sa verse 12b. Sa Matthew chapter 5 verse 12b. Tignan uli natin. Babasahin ko sa inyo. Ang sabi ni Jesus, gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Sinasabi ni Jesus na yung mga nauna sa atin na mananampalataya, tulad nila Pedro, nila Pablo, yung kanyang mga alagad, yung mga propeta, tulad nila Isaias, nila Jeremias, propeta Jeremias, lahat ng nauna sa atin, bago tayo nanampalataya, lahat ng nauna sa atin, ang sabi ni Jesus, ay naranasan din ng pag-uusig. Kaya, ang ibig ko sabihin, to manage the crisis of as a result ng persecution sa ating Christian life, we need to advance our mind, na dapat natin, anong ibig ko sabihin, dapat nating i-accept, tanggapin na natin, from the start na tayo manampalataya sa Panginoon Jesus, tanggapin na natin na time will come, uusigin tayo sa ating faith. Time will come, darating yung panahon na lalaitin tayo because of our faith. Pararatangan tayo ng masama because of our faith. Pagsasabihan tayo ng mga sinungaling bagay because of our faith. Kailangan ihanda na natin ang ating mga puso, mga mananampalataya ko sa Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon, kapwa ko mananampalataya. Kailangan ngayon pa lang, hindi pa man dumarating yung crisis na ito, na persecution, you need to ready your heart. Ihanda na natin yung ating isip. Advance na. Alam nyo ang kagandahan kapag advance mag-isip, hindi ka naso-surprise. Maraming mga tao ang hindi makapaniwala at nalilito, nagpapanik dahil na-surprise sila, hindi nila akalain na darating yung ganitong panahon. Kaya, para hindi tayo mahirapan, ngayon pa lang, hindi pa man dumarating yung persecution sa buhay natin, dapat advance na tayo. Tanggapin na natin na darating at darating ang time na ang ating faith ay uusigin at tayo lalaitin because of that. Because of our Lord Jesus Christ. Okay? Ngayon, kung hindi dumarating yung ganong bagay, alam nyo, tignan niyo, balikan natin yung social media. Sino ba yung madalas makaranas ng panlalait sa social media? Sino yung madalas maka-experience na hindi maganda? Di ba yung mga active nagpo-post, active nagko-comment? Kung tahimik ka naman, walang papansin sa'yo, di ba? So, katulad din yan ng isang mananampalataya. Kapag ang isang mananampalataya ay hindi niya isinishare yung faith niya, wala siya, tahimik lang siya as a Christian, wala yung ginagawa. Hindi nagsishare sa kapitbahay, hindi niya publicly ini-express yung kanyang faith. Aasahan mo na, walang uusig sa iyo kasi tahimik ka lang eh. The more na nagiging vocal ka sa yung faith, asahan mo na rin na darating ang time, ikaw ay lalaitin, uusigin because of your faith. Dahil hindi nila magugustuhan. Now, dapat natin talagang ihanda na ito, i-ready mo na. Ganito yan. Maraming mga bagong mananampalataya ang nakita ko na hindi nagtagal pagkatapos sa kanilang faith. Bakit? Hindi kasi nila kagad inihanda yung sarili nila doon. Tignan ninyo Alam ko na maintindihan ninyo ito. May mga tao na nung sila'y manampalataya sa Panginoong Sus, ang sarap kapag ikaw ay nanalig sa Panginoong Sus, isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Napakagaan sa puso. Nawawala yung bigat. Tapos yung lungkot napapalitan ng kasiyahan. Grabe yung joy.
Yung iba naiiyak, nagtatalon, nagiging active na active sa pagbabasa ng Bible, prayer, pagdalo sa gawain. At talagang tuwan-tuwa sila. At hindi lang yan ang na-experience ng isang bagong mananampalataya. Sunod-sunod din yung blessing. Napakadaming mga pagpapala sa kanyang buhay. May mga taong natutuwa, ganyan. And then, all of a sudden, kapag hindi mo inihanda yung sarili mo, ito yung malaking problema ng mga bagong Kristiyano. Akala nila, ang faith nila, na na-experience sila at the moment na tumanggap sila kay Lord, ay puro ganon. And then, ito na, after many months, 2 months, 3 months, lumipas, umatake na ang kaaway. Then, yung joy niya, napalitan ng inis dahil mismong family niya, sometimes, pipersecute siya, yung nanampalataya niya, tapos friends niya, pipersecute siya, unti-unti yon. So, yung mga hindi ready, at the end of the day, nababanggit na lang sila sarili nila, buti pa bumalik na lang ako sa dati kong pananampalataya, walang umuusig sa akin. So, kaya nga, ito yung sinasabi ko, mga kapatid ko sa Panginoon, you need to accept it. Pwede bang yung katabi mo, sabihin mo, tanggapin mo na. Tanggapin na natin na habang tayo nandito sa mundong ito, makakaranas at makakaranas tayo ng mga pag-uusig, panlalait. Ulitin ko, because of our faith. Because of our faith. Kung tunay yan, lalo't very expressive ka, vocal ka sa yung faith. Pero siyempre, iba namang usapan yung ikaw ay nilalait at sinasalita ng masama, kasi masama din yung ginawa mo. Hindi yun ang ibig ko sabihin doon. Ang tinutukoy ko ay yung faith mo. Yung naiinis sila sa faith mo. Yan ay gawa ng kaaway. So, ang sabi ng Panginoong Sus, gayon din ang ginawa sa mga nauna sa atin. So, kaya nga, asahan na natin. Huwag na tayo ma-surprise. O, advance dapat tayo mag-isip. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Now, number 2 ay isa-isip natin na mapalad tayo dahil nararanasan natin ang mga pag-uusig nito. Put it in your mind at sa iyong heart na tayo ay mapalad. Mapalad. Okay? Mapalad ka. Tignan natin yung sabi ni Jesus sa verse 11. Chapter 5, Mateo. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng tao. Pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. See? So, ibig sabihin, alam mong darating na yon, yun yung una. Pangalawa, kailangan baguhin mo yung isip mo na ikaw ay mapalad. Mapalad tayo. Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo ay hindi kawawa. Sa mundo, kapag ikaw ay inaapi ka, binubuli ka dahil sa mundo, sa sanlibutan, sa isang tao na inaapi, pagsasalitaan ng di maganda, ang tingin nila ay kawawa naman yan. Aping-api yan, di ba? Pero maling mindset yung kapag ikaw ay mananampalataya. Kapag mananampalataya ka, nilalait ka dahil sa faith mo. Pinagsasalitaan ka ng masama dahil sa faith mo. Pinagsasabihan ka ng kasinungalingan na hindi naman totoo dahil sa faith mo, hindi ka kawawa. Sabi ni Lord, mapalad ka. Amen? O, yun ang isa sa mga sinabi ng Panginoong Sus na magandang prinsipyo. Sa panahon ng krisis, tayo ay mapalad. Hindi tayo kawawa. Kapag yan ay nangyari dahil sa faith natin sa Panginoong Sus. Keep that in mind, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung ganitong mga battle ay nagsisimula sa isip. So, unang-una, dapat talaga ay tanggalin mo na yung mga ganong kaisipan na galing sa sanlibutan. Magmula ngayon, kapag naka-experience ka nito, di ka na surprise. Normal lang. And then at the same time, iniisip mo pa, wow, I am blessed. Blessed tayo dahil dito. Nakikita nila yung faith natin. Alam nyo, at the end of the day, yung mga tao umuusig sa atin, sa aking experience, yung mga umuusig sa atin, minsan di naman nila naintindihan talaga. Kaya lang, nagagamit sila ng kaaway para tayo usigin. At minsan tulad ng
mga kakilala kong mga mananampalataya na mismong mga kapatid, sinusugod pa sila at pinagsasabihan sila ng mga hindi magaganda dahil sa faith nila. Pero hindi sila bumitaw. Alam nyo, ang nakakatuwa, pray lang sila ng pray, tapos inaccept nila as part yun ng kanilang ng crisis sa atin bilang mga Kristiyano. Minanage sila ng maayos, nagpatuloy sila sa Panginoon. Alam nyo, after mga ilang taon, yung mga umuusig sa kanila, na born again na rin. Nakakilala rin sa Panginoon. At ngayon, sila pa ay minsan mas nagiging active pa ng matindi, lalo, kasi naintindihan nila. Kailangan lang naman natin talaga isipin, mapalad tayo, and then at the same time, isipin natin na someday, may panahon din sila, pray lang tayo mag-share, makakakilala rin sila sa Panginoon, mga friends natin. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Now, number 3, medyo talagang kakaiba. May hirap gawin, pero sa tulong ng Panginoon, magagawa mo. Sabi ni Jesus, magsaya at magalak. Wow. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero sa tulong ng Panginoon, magagawa pa rin natin magsaya at magalak. Kahit na sa ganitong panahon na tayo inuusig, nilalait. Bakit? Ang sabi kasi ni Jesus sa chapter 5 verse 12a, sabi ni Jesus, magsaya kayo at magalak. Magsaya at magalak. Wow. Mahirap man sa sitwasyong magsaya ng panahon na ito, pero alam niyo may dahilan para magsaya at magalak. Itutuloy ko yung basa. Sabi ni Jesus, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen. So, yung pag-uusig, bukod sa mapalad ka, meron ka palang dahilan para magsaya. Dahil kapag pala nakaka-experience tayo ng ganitong pag-uusig, wow, kapatid ko sa Panginoon, merong malaki, take note, yung word na ginamit, malaki, hindi maliit, malaki ang inyong gantimpala sa langit. Hallelujah! So, tanggapin mo na yan. Mga kapatid ko, ngayong umaga, sino man sa inyo ang nakaka-experience ng crisis about dito sa persecution na to, tanggapin mo, pero huwag kang magmukmok. Huwag tayong magmukhang kawawa. Ang sabi ni Jesus, maggalak at magsaya. Ang isipin natin, bakit tayo magsasaya at magagalak? Dahil merong malaki, ulitin ko, malaking gantimpala na naghihintay sa atin pagdating ng araw sa langit. Hallelujah. Yan. Ganyan po ang pagharap sa krisis na dulot ng mga pag-uusig sa ating buhay. Uulitin ko lang, yung tatlo na yon. Napakasimple lang ito. Pero it requires faith at saka yung pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Kanya ay hindi man talaga, ito kasi ang pinaka-meaning ng pagtitiwala, yung hindi mo man naintindihan, pero payapa ka at naniniwala pa rin, hindi ka tumitigil. Yan, pagtitiwala yan. So ito, tulad ng sinabi ko, una natin gawin ay advance. Tanggapin na natin sa isip natin na darating ang persecution. Pangalawa ay isipin natin na hindi tayo kawawa, mapalad tayo. At pangatlo, siyempre magsaya at magalak. Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman.
biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya, kagandahang loob sa amin na kami ay pinili mo makasama sa iyong kaharian at lalong-lalo na ang maging bahagi ng mga anak mo na gagamitin mo para abutin din yung iba. Lord, salamat. It's a privilege na kami ay maging instrumento mo para yung pananampalataya namin sa Panginoong Jesus, para ma-share, maibahagi ang tungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, bahagi sa iba. At dahil din sa pagbabahagi na ito, hindi po namin maiwasan na kami ay usigin ng mga instrumento ng kaaway, laitin because of our faith. Kaya ngayong umaga, Lord, nagtitiwala kami sa iyo. Nagtitiwala kami na ikaw ay tapat kailan pa man, at sasamahan mo kami at hindi mo kami iiwan tulad ng iyong pangako. Kaya Lord, bigyan mo kami ng kalakasan na mapagtagumpayan namin ang persecution sa aming mga buhay. Na Lord, ito ay isa-isip namin as part ng aming life at ito ay blessing and we need to rejoice dahil meron kaming reward from heaven someday. Salamat tayo na pagpalaan niyo ang bawat isa. Patuloy na lumakas, tumibay ang pananampalataya, lalo ka pa nilang makilala ng lubusan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.